Isinalaysay sa akin ng isang kaibigan ang kwento tungkol sa isang naghihirap na kaluluwang nagmumulto sa gusaling pinagtatrabahuhan niya. Nagtatrabaho ang kaibigan ko sa Daily Tribune. Matatagpuan ang kanilang opisina sa ikasyam at huling palapag ng isang gusali sa kabaan ng Tikalaw. Ilang taon na ang nakalipas nang unang lumipat sila sa nasabing gusali. Binalaan ang aking kaibigan at ang kanyang mga katrabaho tungkol sa pagtatrabaho ng gabi sa gusali dahil umano sa mga kakaiba at nakakatakot na pangyayari, lalo na sa comfort room ng kanilang palapag. Ayon sa kanila, ang elevator, isang luma at umaandar ng napakabagal na tila pagong, ay madalas umaktong kakaiba kapag may nagtatrabaho ng gabi. Minsan ay kusa itong humihinto, ngunit pag bumukas ang pinto, wala namang taong sasakay. May mga pagkakataong ding may maririnig na babaeng humahagulgol at sumisigaw ng, "Tulungan niyo ako, maawa na kayo." Binalaan din nila ang mga mamamahayag na may mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa comfort room ng ikasyam na palapag, tulad ng mga gripo na kusa na lamang bumubukas at iba pang kababalaghan. Noong una, ipinagkibit-balikat lamang ito ng mga empleyado bilang karaniwang kwentong multo na iniuugnay sa mga lumang gusali. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, nagsimula na rin silang makaranas ng mga kakaibang pangyayari. Marami sa kanila ang kailangan manatili hanggang alas 11 ng gabi upang matapos ang dyaryo, kaya madalas silang mag-overtime sa opisina. Dahil dito, marami rin sa kanila ang nakasaksi at nakaranas ng mga kababalaghan sa gusali. Isang araw, nabalot ng takot ang buong newsroom nang marinig nila ang nakakakilabot na sigaw mula sa comfort room. Agad nilang iniwan ang kani-kanilang ginagawa at nagtakbuhan patungo roon. Pagdating nila, nakita nila ang isa sa mga proofreader na nakatulala sa harap ng salamin. Kitang-kita sa mukha nito ang matinding takot habang nanginginig niyang tinuturo ang salamin. Duguan ito. May mga talsik ng dugo sa buong salamin. Bigla ring kusang bumukas ang mga gripo. Dahil sa takot, nagsitakbuhan palabas ng comfort room ang lahat at bumalik sa newsroom. Minadali nilang tapusin ang trabaho upang makauwi agad. Mula noon, wala nang gustong pumasok mag-isa sa comfort room. Pagkalipas ng ilang linggo, tila lumipat naman sa mismong opisina ang mga kababalaghan. Kusang umiikot ang mga swivel chair, nag-on at off ang mga computer tuwing gabi. At minsan ay may maririnig na tunog ng mga keyboard na tila may nagtatype kahit wala namang tao. Kalaunan, nabalitaan nilang nagbitiw ang isa sa mga gwardiya ng gusali matapos umano siyang makakita ng aparisyon. Ayon sa kanya, habang nagroronda siya, ay nakita niya ang duguan at buloktot na mukha ng isang babae. Matapos ang ilang buwang takot, nagpasya ang ilan sa mga empleyado na humingi ng tulong sa mga spirit questor upang malaman ang pinagmulan ng mga kababalaghan. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng kanilang editor-in-chief. Hay nako, kalokohan lang yan. Magtrabaho na lang kayo. Ngunit sumagot ang isa sa mga proofreader. Ma'am, para lang may peace of mind kami, lalo na kapag gabi ang trabaho. Kaya itinuloy nila ang session. Tinawag ng mga spirit questor ang kaluluwa ng babaeng nagpakita umano sa gwardya. Nang makontak nila ito, sinubukan nilang alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Ayon sa mga questor, para raw silang nanonood ng pelikula habang unti-unting ipinapakita ng babae ang mga pangyayari noon. Dati raw kondominium ang gusali. Isa sa mga nakatira roon noon ay ang babae at ang kanyang asawa. Ang babae, isang magandang mestisa, ay biktima ng matinding pananakit ng asawa. Madalas siyang sampalin, kaladkarin sa sahig at bugbugin dahil lamang sa maliit na pagkakamali. Paulit-ulit siyang sinasaktan hanggang sa siya'y magkapasa at duguan. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa. Parang awa mo na, tama na. Ngunit walang epekto yun sa kanyang asawa. Tila natutuwa pa raw ito habang nakikitang naghihirap ang babae. Isang araw, umuwi ang asawa at galit na galit itong tinawag ang babae palabas ng kwarto. Paglabas nito, malakas siyang sinampal sa kanang pisngi, dahilan upang bumagsak siya sa sahig. "Ano ba? Bakit mo ako sinampal?" sigaw ng babae. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, hinila niya ang babae papunta sa comfort room
habang hawak sa buhok nito hanggang sa dumugo ang anit niya. Doon, muli siyang pinagbubugbog hanggang sa tuluyan ng ibinalibag ng lalaki ang ulo niya sa bathtub. Nabiyak ang kanyang bungo at doon na rin siya namatay. Tumalsik ang dugo sa buong banyo, sa dingding, sa sahig, sa bathtub at sa salamin ng comfort room. Namatay ang babae nang hindi man lamang nalalaman kung bakit siya pinaparusahan ng kanyang asawa. Tinanong ng mga spirit questor kung ano ang maaari nilang gawin upang maibsan ang sakit ng kanyang kaluluwa. Ayon sa babae, naghahanap siya ng Quran, ang banal na aklat ng Islam. Ngunit matagal nang na-renovate ang gusali. Hindi nila alam kung saan hahanapin ang Quran o kung sino ang maaaring mapagtanungan tungkol dito. Dahil dito, patuloy pa rin umanong nagmumulto ang naghihirap na kaluluwa ng babae sa gusali. Nakikiusap sa mga walang kamalay-malay na empleyado na tulungan siya at nagiiwan ng mga bahid ng dugo sa comfort room. At sa pagkakaalam ko, naroon pa rin siya hanggang ngayon. Kung mahilig ka sa mga kwentong hindi ka patutulugin sa gabi, mga totoong karanasan, kababalaghan at misteryong bumabalot sa dilim, welcome sa Baryo Kilabot. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mong nakasubscribe ka na at napindot mo na ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. At kung may sarili kang karanasang nakakatindig balahibo, mga multo, aswang, engkanto, o hindi maipaliwanag na pangyayari, i-comment mo lang sa baba. Baka ang susunod na tampok na kwento ay ang sayo na. Patayin mo na ang ilaw, humiga ng komportable, at sabayan mo kami rito sa Baryo Kilabot. Pangarap ng karamihan sa mga babae ang maging artista o modelo balang araw. Yung tipong makikita ang mukha nila sa telebisyon o sa malalaking billboard. Hinahangaan at kinaiingitan ng marami. Ito ang kwento ng isang babaeng ganun din ang pangarap. Maulan na hapon noon sa isang production house sa Makati. Halos lahat ng staff ay iritable na dahil mukhang mahihirapan na naman silang makauwi. Mahabang araw na naman kasi ang naghihintay sa kanila. May screening sila para sa mga modelong kukunin sa isang advertising campaign. Ang direktor nila ay isang dayuhan na sobrang metikuloso at napakahirap pasayahin. Paulit-ulit itong nagsasagawa ng audition at BTR screening para mahanap ang perfect face para sa commercial. Para sa kanya, hindi basta commercial ang ginagawa niya. Isa yung obra. Noong araw na yon, naghahanap sila ng bagong muka para sa isang soft drinks advertisement. Malaking campaign yon. Ang mapipiling modelo ay lalabas hindi lamang sa 15, 30 at 60-second TV commercials, kundi maging sa mga billboard, posters at full-page magazine ads sa buong bansa. Kaya mas demanding ang direktor kaysa karaniwan. Tanghali pa lamang, pero siksikan na ang reception area ng production office sa dami ng models at aspiring models. May mga stage moms, may mga talent managers, may personal assistants pa. Halos mabaliw na ang sekretary sa kakasikaso sa lahat. Hanggang sa sumuko na lamang ito at nagtago muna sa pantry. Bandang 3:00 ng hapon, may isang magandang dalagang pumasok sa opisina. Para siyang manikang porselana. Maputi at mistisa ang kulay. Singkit ang mga mata at mahaba ang itim na buhok. Mga 5'6" ang taas at balingkinitan. Napaka-graceful ng kilos niya habang nakangiti sa lahat. Nagpakilala siya bilang si Rowena. Pangarap daw niyang maging modelo. Nagtaka ang mga staff kung bakit ngayon lang nila siya nakita. Sa ganda kasi ng mukha niya, imposibleng hindi pa siya nakukuha ng kahit anong advertising agency. Ipiniliwanag ni Rowena na kagagaling niya lamang sa abroad at kakalipat lang niya sa Pilipinas. Kaya pala, bulong ng ilan. Habang tumatagal ang araw, lalo pang nagustuhan ng mga staff si Rowena. Friendly siya, madaling kausap, at hindi reklamador. Bagamat huli siyang dumating at walk-in talent lamang, hindi siya naiinip habang naghihintay ng turn niya sa audition. Samantalang ang ibang modelo ay reklamo ng reklamo tungkol sa init, sikip ng lugar, at natutunaw nilang make-up. Si Rowena na may masayang nakikipagkwentuhan sa production assistant tungkol sa commercial at sa direktor.
Bandang 6:00 ng gabi, siya na rin sa wakas ang sumalang sa harap ng kamera at hindi nabigo ang lahat. Napakaganda niya sa screen. Parang natural na natural siyang humarap sa kamera. Anumang ipagawa ng direktor ay nagagawa niya ng perpekto. Nang sabihan siyang tumalon, parang cheerleader siyang tumalon. Nang sabihan siyang sumayaw, para siyang professional dancer kung gumalaw. Perfect siya. Bulungan ng mga staff. Mukhang ganun din ang iniisip ng direktor. Bago matapos ang shoot, nagpakuha ng group shot ang direktor kasama ang lahat ng models. Pumila silang lahat kasama si Rowena at ngumiti sa kamera. At sa wakas, natapos din ang mahabang araw. Habang pauwi ang mga staff, puro si Rowena ang laman ng usapan nila. Halos lahat sinasabing siya ang mapipili para sa campaign. Pagkaraan ng 1 o 2 araw, tumawag ang direktor. Napili na raw niya si Rowena. Kailangan na lamang niyang ipakita sa kliyente ang PTR nito. Ngunit nang ipi-play nila ang tape, wala. Blankong footage lang ang laman. Parang exposed film. Nagtataka silang lahat. Sinubukan nilang tingnan ang iba pang reels. Maayos naman ang lahat. Kay Rowena lang ang wala. Nanlamig ang production staff. Ngunit naalala nila, may group shot pa sila. Kaya agad nilang hinanap ang footage. At nang makita nila iyon, sabay-sabay nagsitayuan ang balahibo nila. Naroon ang lahat ng models. Lahat, maliban kay Rowena. Sa pwesto kung saan siya dapat nakatayo, ay may bakanteng espasyo. Parang may taong binura mula sa larawan. Agad nilang hinanap ang files ni Rowena. Ngunit wala rin iyon. Parang naglaho. Kalaunan, nalaman nilang hindi lang pala sa production house nila nangyari yun. May kaparehong insidente rin daw sa ibang advertising agencies at production companies sa Makati. Doon nila nalaman ang katotohanan. Si Rowena raw ay isang dalagang nangangarap maging modelo. Ngunit hindi niya raw natupad ang pangarap niya. Namatay siya sa cancer sa edad na 22 at tila hanggang ngayon, pilit pa rin siyang pumapasok sa mundo ng pagmumodelo. Kahit isa na lamang siyang multo. Ang kwentong ito ay kwento sa akin ng dati kong office mate. Tawagin na lamang natin siyang Marie. May kakaibang kakayahan si Marie. May third eye siya. Bilang isang clairvoyant, nakakita siya ng mga multo at espiritu. Nakakaranas ng paranormal na bagay at minsan ay nakakaramdam pa ng koneksyon sa mundo ng mga yumao. Para sa iba, regalo yon. Pero para kay Marie, isa rin yung sumpa. Ipinanganak na daw siyang merong ganong kakayahan. Maging ang nanay niya ay meron ding third eye. At ayon sa kanya, mas malakas daw ang gift sa mga babae sa pamilya nila kaysa sa mga lalaki. Isang araw, nagising si Marie na halos mabiyak ang ulo sa sakit. Parang may bumubutas raw sa loob ng utak niya. Sobrang lala ng migraine niya. Kaya nagpasya siyang huwag munang pumasok sa trabaho. Buong araw siyang nakahiga sa kama sa condo unit niyang studio type sa 3 palapag. Halos hindi siya lumabas ng kwarto. Pagsapit ng hating gabi, nagising siya para magbanyo. Antok na antok pa siya habang naglalakad pabalik sa kama matapos maghilamos. Pero bigla siyang napahinto. May napansin siyang galaw sa kaliwang bahagi ng sala. May matandang babaeng nakaupo sa sofa. Nakaputi itong tuwalya na nakabalot sa dibdib. Parang bagong ligo lamang. Pinapatuyo nito ang buhok gamit ang isa pang tuwalya. Napaatras si Marie sa gulat. Dahan-dahan siyang lumapit. At habang pinagmamasdan ang babae, may napansin siyang pamilyar dito. Biglang nanlaki ang mata niya. Paborito niyang tiyahin iyon. Ang tiyahin niyang nakatira sa Davao. Paano siya nakapasok dito? Nagtataka si Marie. Sobrang pagod ko ba na hindi ko narinig na dumating siya? Masaya sana siya dahil matagal niya nang hindi nakikita ang tiyahin. Pero kasabay noon ay nagtataka pa rin. Matanda na kasi ito at hirap ng bumiyahe. Bubuksan na sana ni Marie ang bibig niya para batiin ito nang biglang lumingon ang matanda. Nagtagpo ang mga mata nila at doon nangyari ang hindi niya malilimutan habang buhay. Unti-unting naglaho ang katawan ng matanda. Parang usok na nagkawatak-watak sa hangin. Tuluyang nawala. Oh my Lord,
Yan lang ang nasabi ni Marie. Biglang kinabahan siya. Pakiramdam niya may masamang nangyari. Agad siyang tumakbo pabalik sa kwarto at tinawagan niyang nanay niya. Hello, Ma? Yes, Marie. Ma, nakita ko si auntie dito sa kondo ko. May nangyari ba sa kanya? Tahimik sandali ang nanay niya. Pagkatapos ay sinabi nito, alam ko na ang sasabihin mo. Habang umiiyak, ikwento ni Marie ang lahat. Paulit-ulit siyang sinusubukang pigilan ng nanay niya, ngunit hindi siya mapigil sa pagsasalita. Nang matapos siya, doon nagsalita ang nanay niya. Patay na raw ang tiyahin niya. Ilang oras bago sila nag-usap. Tinamaan ito ng komplikasyon dulot ng diabetes. Tuluyang bumagsak si Marie sa pag-iyak. 5 taon na niyang hindi nakikita ang paborito ng tiyahin. At ngayon, hindi na sila muling magkikita. Buong gabi siyang umiyak hanggang makatulog. Dahil sa sobrang abala sa trabaho, hindi siya nakadalo sa libing. Pero lagi raw siyang nagdarasal para rito. 3 araw matapos mailibing ang tiyahin, may nangyari na naman. Bandang 10:00 ng gabi nang makauwi si Marie mula sa opisina. Habang binubuksan niya ang pinto ng kondo, nakakita siya ng 3 paru-parong kulay kayumanggi na lumabas mula sa loob ng unit niya. Alam ni Marie ang ilang paniniwala tungkol dito. Sabi nila, minsan daw ay nagpapakita ang mga kaluluwa sa anyo ng paru-paro para dalawin ang mga mahal nila sa buhay. Biglang nanlamig ang paligid at ramdam na ramdam niya. May kasama siyang iba sa loob ng kondo. Lalo siyang natakot nang maisip niya kung sino ang mga paru-parong yun. Baka raw yun ang tiyahin niya, ang tiyuhin niya at ang yumao niyang ama. Sanay na si Marie sa mga presensya ng mga espiritu. Pero iba raw kapag mahal mo sa buhay ang nagpaparamdam. Dali-dali niyang hinawakan ang doorknob at pumasok sa unit. Gusto na lang niyang magtago sa ilalim ng kumot. Habang lumalapit ang mga paru-paro, may usok na nagsisimulang mabuo sa hangin. Unti-unti itong nagkaroon ng hugis. Hugis ng isang babae. Agad isinara ni Marie ang pinto bago pa tuluyang magpakita ang nilalang. Nilak niya ito ng mahigpit at diretso siyang tumalon sa kama. Hindi na naghapunan upang takasan ang isa na namang nakakatakot na aparisyon.